motions of leadership. 3 years too late. Ano sabi nga niya, di ba? Nagagalit na ako. Asan kayo last 3 years? Sir, ngayon lang kayo nagising? Busy kayo masyado para pagtuunan ng pansin. Something that we have been... Flood control is like a hole in the ground you throw your money into. Nagtapon tayo ng pera because he did not have the time, the attention span, or maybe even the motivation to go after that. He has no motivation nga for going after common crimes na tayo lang naman ang biktima nun eh. Dito sa flood control, biktima yung mga karir nila. And of course, kasalanan ng mga influencers yan. Ang sambayan ng Pilipino. So, bahagi ang Malacanang sa korupsyon at anomalya. Malinaw po yun. Sapagkat imbis na binito yung maanomalyang 2025 national budget, bigay hilig po sa luho at kapritsyo ng mga mambabatas. Nandyan yung AKAP, nandyan yung AIX, nandyan yung kung ano-anong ayuda. Pinirmahan. Ito naman mga mambabatas, syempre giliw na giliw. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya ng mga mamahaling designer bag. Yung mga Hermes. Kamusta po kayo dyan sa Marikina? Nabawasan ba ang baha? Di ba? Yung mga mamahaling relos, yung magagarat mamahaling sports car. Galing po yan sa katas ng flood control funds. Kaya dapat hindi natin hayaan na mabudol tayo at baguhin ang naratibo at makapaghugas kamay ang Marcos administration sa laganap, malawak at talamak na korupsyong nagaganap sa kanyang administrasyon. Poor leadership breeds chaos. And when leaders are consumed by greed of money and power, the nation pays the price. A weak leader cannot protect the people, cannot stand for justice, and cannot rise above self-interest. Instead of lifting the country, they drag it deeper into corruption, leaving citizens betrayed and nation's future at risk. Welcome to Senscape, where your ideas and mind matter. For today, join me as we watch Attorney Trixie and Attorney Vic as they echo their deep disappointment and grievances against government and our leaders. And honestly, I feel the weight of their words too. Sila yung responsible kung bakit ganito kagulo. Bakit ang dami-daming ginastos pero ang taas pa rin ng tubig. So, tama si Gallows God, sabi niya, BBM, you're not one of us. Your fake indignation at the corruption of your own government is, the corruption your own government is mired in does not fool us. You're the damn president. Control your own damn people. You cannot hijack our rage. Correct. Pinalalabas niya, siya galit. Excuse me, magalit ka sa sarili mo. Have you looked in the mirror recently and told yourself, what have you been doing for the past 3 years that now you have the temerity to show us na galit ka? Kanino ka galit? Dun sa mga nagnanakawan? Nagnanakawan yung mga yan because you were asleep at the wheel. Sige, gets ko. Imbestigahan nyo yan. After all, hindi naman pwede na sila lang ang yumayaman. Di ba, sir? Is this really a matter of enforcing the law or simply saving your skin and, for that matter, making sure that your enemies or potential enemies or those who support your cousin don't get too rich that they can actually challenge your presidency? Have you thought about that? Tayo, mga ordinaryong mamamayan, bakit namumulitik ang presidente? Dahil mas malakas na ang pinsan niya at gusto niyang i-control. Paano niya kokontrolin? Pera. Paano niya kokontrolin yung pera? Aba, malakas kumita. At least ito yung base sa mga nakikita natin doon, yan ang politika dito. Napakalakas ni Speaker Martin Romualdez dahil inalagaan niya yung mga tao niya sa Kongreso. Paano niya inalagaan? He gave them access to all of these funds. Sino ngayon ang mas mayaman ang mga aliportes? Si Presidente Marcos o si Speaker Martin? Malapit sa kaban kasi yung isa eh. So is this really about taking care of us? Is this really about saving our lives and our health by making sure hindi tayo binabaha? O galit lang siya kasi nga sinusuway na siya ng pinsan niya who has grown so powerful over the past 3 years? Para sa akin, mas likely yung sagot na yun.
So meron pa siyang, I'm disappointed, I'm angry, I'm ganito, I'm ganyan. Hindi mo nga kaya pagalitan yung pinsan mo. Hindi mo nga kayang patanggal yan sa pwesto niya. Although nakikita natin, masigasig si Congressman Toby Tiangco. And it looks like if PBBM wants a change in the leadership in the House, it will be Congressman Toby Tiangco. God, you can't hijack our rage. Kami galit kami kasi yung pera na yan, galing sa pinaghirapan namin yan. Yung pera na yan, Diyos ko po, tuloy-tuloy. Ang every year we pay taxes, we pay them indirectly, we pay them directly. We get very little services. Pati ba naman yung galit namin, hijackin nyo? Ngayon, pati suddenly, healthcare daw. Zero billing na daw tayo ngayon. Excuse me, PRD did that when he hit the ground running. Ngayon kayo gumising midterm? And nagsasalita si Speaker Martin because he knows PBBM is going after the flood control projects. Pues, papakyut siya. Okay, ako naman. Bibigay ako. I don't mind. Nagko-compete sila trying to deliver services to us. Tologo. I will not doubt your sincerity the moment nagpakulong sila ng mga alipores nila. At hindi yung puro yung vloggers ang tinutuunan ng pansin. Ano po itong nagaganap at naglalabasan Nakakatiyak ho ba tayo na yung flood control funds lang ang sinalaula ng sindikato na nagmumula sa funder pa lamang sa Kongreso na all the way itinawid na sa executive offices diyan sa DPWH. Ibig ko pong sabihin, nakita naman natin buhangin lang po yung linagay sa mga DK, di ba? Yung tulay diyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, hindi rin po dapat palagpasin yan. Di ba? Ito ho nga yung sinasabi ko. Nakakatiyak ba tayo na sa flood control lang ang sinalaula nila? Dapat, I think, yung mga flood controls po kasi natin, programs, ay mga proyektong built on grid. Kaswapangan po yan Sa kaswapangan, kanya nila tinipid. Yung bakal, tinipid. Yung iba, walang bakal, yung walang semento, walang buhos, walang graba, buhangin lang. Para nga naman pag nawasak, magkakaroon siya ng multi-year maintenance o repair. Di tiba-tiba, kagaya po yung ating naging pamagat ng isang araw, tiba-tiba sa baha. Huwag po natin itong biruin. I think the President, si Bongbong Marcos, President Marcos Jr., should order not just a special audit nitong flood control programs. Bilang Pangulo, hindi ka absuelto rito, pero bilang Pangulo, yung interest naman ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga gumagamit ng mga public structures, safe kaya yung mga public buildings? Kung ampaw din yan, safe kaya yung mga public school buildings? Paano kung ampaw din yan? Safe kaya yung mga iba pang public spaces na pinondohan din ng public funds na dumaan din sa DPWH? Dapat magkaroon ng public audit checking specially and specifically on the integrity of these structures. Let us not wait for an accident to happen bago tayo magbida-bida na naman, mag-i-inspection na naman, photo op na naman. Nakita natin ang daming magiging anak ng korupsyong ito Even the public structures, questionable na po ngayon ang integrity nito. Ganito rin ba ang sinapit niyan? Hindi mo naman pwede sabihin, hindi, iba yung flood control, iba yung mga building. Pareho pong public money yan Kung wala silang puso doon sa palagi ang binabaha at yung hindi nahuli na basa ng tubig, baha sa kanilang lugar, dapat ganun din ang dapat masusi ng inspeksyonin. Public audit, hindi lamang ng COA. Ang COA, special audit. Yung panahon ni Napoles, mas mahirap po supposedly. Hindi naman mahirap, matutumbok, but it will take a while. Dahil mga soft projects po yun. Alam nila yan. Dami pa dyan sa Senado, ang dami pa dyan sa Kongreso na kinabang.
Yung mga NGO, people's organization, doon nila dinaan eh. Yung soft projects, ano ho. Pero hindi ho ba si Pangulong Duterte ang unang nagpakita ng maanumalyang bicameral conference committee report nitong 2025? Ito po yung naging basihan ng pagpasa ni Bongbong Marcos nitong napaka-maanumalya, mabahong-mabahong 2025 national budget. Huwag ho ninyo siyang hangaan na nakikita niyong nag-i-inspect. Nakita po nila yung massive, if not total rejection na kanilang nakuha nitong midterm election kung tatutuhin pong referendum. Hindi maaari na ang magiging naratibo nila this early. Nakikita ko po bilang isang pag nag-a-analyze ng mga usaping panlipunan at nakikita natin ang direksyon ng politika, there is seemingly an open attempt to acquit Bongbong Marcos at least in the bar of public opinion. Yung paglabas-labas niya na nag-i-inspeksyon ng mga dike, ng mga gumuhong flood control programs, ng mga missing o guni-guni, talaga pong guni-guni. Pero yung guni-guni yan po ay produkto ng kanyang sariling bangungot. Bangungot niya po yan sapagkat nung kanyang pinirmahan ang napaka-maanumalyang 2025 national budget, naging aktibong bahagi na rin po siya ng korupsyong nagaganap ngayon sa ating bansa dulot ng maanumalyang paggamit ng pera nating mga Pilipino na nag-uugat sa taunang budget. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo the alpha and the omega of corruption in our country is deeply rooted in our national budget. But the problem now is alam na nga nila na bulilyaso na, manggeld na yung proposed 2025 budget. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Pinirmahan pa rin niya. Kahit umaalingasaw na yung baho, yung lansa ng bulok na panukalang 2025 budget. Hindi po tayo dito nagfo-fault finding, hindi po. Meron po tayong basihan. Pakikita ko po sa inyo para magbalik tanaw po tayo. Ito po yun hindi ba? Screenshot nyo po para may sarili kayong kopya. Ilalagay po natin sa tamang konteksto at direksyon yung mga mahalagang usaping panlipunan because I cannot allow that this early, there is an obvious effort and an overt attempt to acquit him, to make him look innocent and in fact hero in the bar of public opinion. Hindi, complicit to ang Marcos administration. Ano po sinabi rito? Kanila po ito mainstream media, kanila ito, Inquirer.net. Marcos thoroughly reviewing. Ibig sabihin, masusing pinag-aaralan. Repaso ang 2025 budget to conform to charter. Ibig sabihin, para hindi ito maging unconstitutional. Masusing pinag-aaralan. Kasama ang kanyang mga kasama sa executive department. Nariyan, yung kanyang finance secretary, nandyan yung budget secretary, nandyan yung Public Works Secretary, nandyan yung Socio-Economic Planning Secretary, nandyan sila lahat Masusi nilang pinag-aaralan ang 2025 proposed budget. Sinabi niya, binasa niya yung 4,000 pages more or less na proposed 2025 national budget. Maalala po niyo yun? Sinabi niya na masusi niyang pinag-aralan na yung 4,000, binasa yung 4,000
pages more or less na proposed 2025 national budget. At wala raw siyang nakitang hindi ayos doon. No, malinaw yun. At sinabi namin, wala naman kami sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Anong ginawa? Para bahagi ng patuloy na pambubudol kasi nga bahagi sila nito eh. Itong maanumalyang 2025 budget, ito pong pagnanakaw ng trilyong pisong halaga na, isang dekada na, at 550 billion pesos na flood control funds, hindi maaaring hindi siya managot dito. May pananagutan siya rito dahil 2024 pa ginagawa na yan. Nangyayari na yan. 2024 nangyayari na. Yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha nila noong 2024, hindi ba? At ibinalik sa National Treasury, sa General Fund. Bawal din yun, unconstitutional yun. Pero tatalakayin din po natin yan. Ganon din yung zero funding na natamo ng PhilHealth. How can you now feign ignorance sa pinirmahan mo? Ziniro mo yung budget ng PhilHealth for 2025. Tapos ngayon, ang patuloy na pambubudol, tinutulak nila yung zero billing sa mga piling public hospitals. Paano magsusurvive ang public hospital sa zero billing? Zero budget din ang binigay mo sa PhilHealth. So dito, wag nating hayaan na makapaghugas kamay ang executive department. Wag natin hayaan na makapaghugas kamay ang Office of the President. Mali yung pagpirma nung maanumalyang panukalang budget noong 2025. Ano ang ginawa niya? In the end, the voice of the people must rise above failed leadership because if we stay silent, our nation will be at risk. Thank you for watching and please share, like, and subscribe.